Welcome mga katikim! Hey, magandang umaga mga kaibigan. Nandito po ako. Magluluto ako ng... Hindi pala magluluto. Gagawa pala ako ng kimchi ngayong araw na to. Pero bago yan, magkakape muna ako. Okay? So, masarap magkape sa umaga eh. Yan. This will start my day. Sarap. Okay. So ngayon ay umpisahan ko na ang pagpe-prepare. Una ay huhugasan muna yung mga gulay. Okay? Ganda nitong Pechay Baguio. Okay, ngayon ay gagawa muna ako ng paste. Paste ang tawag doon eh. Okay, ito po yung rice flour. At yung kalahati ko nito ay titimplahin ko. Gagawin kong paste. Tapos ay lalagyan natin ng tubig. Tingnan natin ha. Unti-untiin lang natin to make sure na hindi ho magano yan. Ayan. So, nilagyan ko muna ng 600 ml na tubig yan, ha? Tapos sinahalo ko na. Ngayon ay pwede ko nang buksan ang ating kalan. Okay. I-on ko na. Lagay natin sa number 3 lang. Unti-unti lang dapat ang apoy nito para hindi mabilis ang pagkakaluto. Okay. Yan na ho. Lalagyan ko pa ng 150 ml o 100 ml pa. Yan. Yan, unti-unti nating pakukuluan yan. Kinakailangan lang talagang alagaan ito sa paghahalo. Kasi baka masyadong maging mabilis ang pagkakaluto niya. Hindi magiging maganda ang kalalabasan. Yan. Antayin lang natin to hanggang sa maging paste, ha? Ngayon, nilalagay ko muna siya doon sa aking lababo. Ayan ho. Ilagyan ko ng tubig. Ayan ho. Tapos, yan, dyan ko lalagay yan. At ito ang gagamitin ko para bumilis na lumamig itong ating pinaka-paste, no? At ngayon naman ay gagayatin na natin na maliliit itong ating gulay. Okay. Ganyan ako yan. Ganda oh. Pwede natin ilagay sa ganitong container, no?
Tapos ho ay pwede natin itong lagyan ng asin, ano? Yan. Tapos ito ho ay lalamasin. Lalamasin ko yan mamaya at nakita nyo, babagsak ko yan. Kukunti na lang mamaya. Okay, tingnan ho ninyo na after 5 minutes, bagsak na. So, ibababad pa ho natin to ng nasa 30 minutes pa. Kita nyo, babagsak talaga yan. Okay. So, babalatan ho natin to. Buti na lang mayroon tayong talagang mga magagandang gamit na ngayon. So, ang dali. At the same time, hindi masyadong nasasayang, no? Wala halos nasasayang. Yan. Tapos gagayatin ko ito ng mga pahaba mamaya. Okay, tapos na. Ganda, oh. At least yung isang container ko na napuno. Okay na to. Okay. Ito naman yung labanos. Ang papayat no? Yan. So, pagtsatsagaan ko na lang. Hindi maganda ang mga mabibili sa palengke. Pero okay lang yan. Pare-pareho lang yan kahit hindi masyadong maganda ang itsura. Okay? Ngayon naman ay babalatan ko na to, ha? Ayan. Sabi ko nga, buti lang may mga gamit na maganda Sa payat nito, kung wala ako nito, nako, walang matitira rito. Oh, tingnan ninyo. Diba? Kahit payat yan, pero maganda naman, matapos siyang mabalatan. At maganda rito, sariwa. Inamoy ko talagang yung pangkaraniwang amoy ng isang ganitong klase, labanos May amoy siya di ba? Pero dahil nga kumakain ako nito, sa tingin ko yun ang talaga yung nagpapasarap at siguro yun din ang nagtataglay ng sustansya. Ngayon hahati-hatiin ko na o gagayat-gayatin ko na. At dahil nga payat siya, kaya islant ang aking paghihiwa sa kanya. Para at least pagkaginayat ko ay magiging mahaba pa rin siya. O yan. Marami naman natutuwa. At ako po ay nagpapasalamat sa mga followers na nasa 4,000 na po ngayon. Kung hindi po sa inyo ay wala pong magiging silbi ang aking mga ginagawa rito. Yan ang ganda, di ba? Okay, so okay, dito naman tayo sa spring onion. So wala ho akong degree whatsoever sa pagluluto. Ito po ay chamba-chamba lang. So wido-wido. So ang purpose ko rito ay maka-inspire ng mga hindi marunong magluto marahil. Kaya ako naman ni YouTube ay exciting kasi. Yan. Para maka-inspire ho. Yan talaga ang purpose kung bakit gumagawa ako ng ganito. Okay. Yan ho. Spring onion. Tapos ito na yung mga ingredients niya. Yan. So, itong bawang, babalatan ko lang ho ito kasi blend lang naman to mamaya Hindi na talaga siya kinakailangan pang gayat-gayatin ng maliliit. Yan. Okay, gayat time na. Ganyan lang yan.
pwede nating ganyan lang. Para medyo madaling i-blend mamaya. Okay. Tapos itong luya natin. Ganyan. Okay. Ngayon ho ay blend na natin ito. Yan, pwede. Pwede. Konti pa. Yan o, ganda o. Konti pa. Ganda. Okay, na-blend na natin. Ngayon, ihahalo na natin ito dun sa ating paste. Okay, gusto ko lang ibida sa inyo. Kita niyo ninyo. Ayan na. Bagsak na talaga siya, tapos tubig na. Ngayon, huhugasan ko ho ito, no? Hanggang sa mawala yung asin niya. Okay, ngayon ho, ay hahaluin na natin. No, pinaghalo na natin yung blend na sibuyas, bawang, at luya. Okay, tapos ilagay ho natin itong mga ingredients natin, ha? Yan. Ito na gagamitin ko. Tapos ihalo ho natin. Pwede naman itong kamayin. Kakamayin ko na lang, ano? Sige, kakamayin ko na lang. Maghugas lang tayo. Okay. Tiyakin lang na malinis ang mga kamay. Ayan o. Linisin lang yan, no? Kasi tapon ho natin. Buhos natin, okay. So, haluin na ho natin, ha? So, kita ho ninyo na ano lang yan, eh. Kulay puti lang na medyo manilaw-nilaw, eh, no? Di ba? Ayan yan. Chili powder. Ilagyan ho natin ng at least kalahati muna. Ayan. Although kimchi to, at alam niyo naman ang kimchi ay dapat maanghang yan, eh, di ba? Pero yung sa akin ay kokontrolling ko, ha? Kasi ang misis ko ho ay hindi masyado sa maanghang. Kaya nung malaman niya na gagawa ako ng kimchi, sinabi niya sa akin na pwede bang huwag masyado maanghang. Sabi ko, tingnan natin. Yan. Lagay na natin to lahat. Manghang talaga to. Kasi nilagyan ko pa ng ano, dinagdagan ko pa ng chili powder. Ayan, oh.
Okay. Lalagyan pa natin ng konti pa. Sigurado, ang anghang na nito. Pulang-pula na, oh. At gusto ko ring haluan ng konting bagoong ito, no? Yan. Haluan ko lang ng konting bagoong. Kasi alam nyo ho, yung meron niyang aroma na yung amoy niya na nagbibigay ng kakaibang at special na aroma sa ating kimchi. Okay? Okay, dahil ibinablog ko ito, kaya lilinisin natin. Okay. Ngayon ho ay tatakpan ko ho ng plastic ito. Siguro abuti ng 24 hours yan hanggang 2 araw. Pero habang tumatagal ho ito, lalong sumasarap Okay? Yan ho. Ang ganda na. Wow! Yan po ang ating kimchi. Ang sarap. Okay. Okay, yan na po. So kung hindi pa po kayo nagsasubscribe, mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. At gusto ko lang pong sabihin sa inyo to na ang pinakasimpleng bagay sa buhay, lalo na sa akin, at nagbibigay sa akin ng saya ay yung magluto ng pagkain araw-araw at i-enjoy ito kasama ng aking mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Cooking is one of the most peaceful things kasi I have to be present. That's why I just love cooking. That's why I cook. So maraming salamat po at hanggang sa susunod nating pagkikita. God bless you and bye-bye.